Good news naman po tayo. Asahan na ang pagbaba ng presyo ng bigas sa mga susunod na araw. Nagsimula na kasi ang panahon ng anihan. Bukod dyan, bagsak presyo rin ang itlog sa ilang pamilihan. Si Crazel Pardilla sa Sentro ng Balita, live. Angelique, 2 hanggang 4 na piso ang inaasahang bawas presyo sa bigas ngayong Pebrero. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, bumaba kasi ang farm gate price ng bigas ngayong nagsisimula ng anihan. Sa trabaho market nga, mula 52 pesos sa kada kilo ng regular milled rice na karaang buwan, ngayon ay 50 pesos na lamang. Yung farm gate bumaba ng piso, no? So nasa 30 pesos ang presyo from 31.50. Yung presyo dapat sa outlet na umakyat ng 54 to 58 dapat bumalik sa 52 to 54 pesos. Sa Marso hanggang Abril, inaasahan ang peak ng harvest season ng palay. Kaya taya ng Agriculture Department, we're hoping na mas bababa sa mga susunod na panahon. Yung supply will also matter plus yung presyo sa international market. So, bagsak presyo rin ang itlog. Ang dating 7 pesos na pinakamaliit na itlog ngayon ay 6 pesos and 44 centavos na lamang. Paliwanag ng ilang tindera, nabawasan ng 10 hanggang 20 pesos ang kada tray ng itlog. Matumal kasi ang demand habang sobra-sobra naman ang supply. Bagay na ikinababahala ng Sinag pero tinututukan na ng DA. Mag-iinto ulit yan and yun, bigla naman tataas ang presyo. So, ang mangyayari niyan, yung mga small nag-produce ng itlog talaga mag-close down kung tuloy-tuloy yung pagbagsak ng presyo. kaya katuwang natin ang yung National Nutrition Council at saka yung DSWD para promote ang pagkain ng itlog. Sa kabila ng banta ng El Nino, iginiit ng DA na hindi magiging malaki ang epekto nito sa supply at presyo ng pagkain. Inaasahan pa ang pagbaba sa 30 hanggang 50 pesos sa presyo ng galunggong sa katapusan ng Pebrero. At para mas maging abot kaya pa ang presyo ng gulay, nakikipagtulungan ang DA sa Philippine Ports Authority at Philippine Fisheries Development Authority na tumanggap ng iba't ibang agricultural commodity, yung kanilang mga pinangangasiwaan na ports at gawing prioridad na maibiyahe yung mga agricultural product. Sinasabing 40% ng gulay o prutas ay nasisira sa tuwing naantala ng 12 oras o higit pa yung biyahe ng mga produkto. Kaya tumataas ang presyo dun sa pagdating sa Visaya or Mindanao. 60% lang ang recovery dun sa pag-transport dun sa south. Kasi pag may port ka, magkakaroon ng 5 to 10% reduction sa presyo ng fertilizer. Kasi nanggagaling pa sa ibang lugar. Pag diniretso mo doon yung imbakan mo, nagkakaroon ng reduction sa cost ng logistics. Bukod dyan, nakapokus ang DA sa pagtatayo ng solar irrigation pangontra sa epekto ng El Nino gaya ng pagtatayo ng mga sakahan o taniman. Naglaan ang ahensya ng 5 billion pesos na taunang budget para sa patubig. Ipinag-utos naman ang pangungumpiska sa mga papasok na buhay na baka at kalabaw mula sa Libya, Russia, South Korea at Thailand dahil sa pagkalat ng lumpy skin disease sa mga naturang bansa. Nagpataw na rin ng temporary ban sa mga naturang lugar. Angelique. Okay, so sigurado tayong walang nakapasok na baka o kalabaw na may lumpy skin disease? Yes, Angelique, pinahigpit na ng Department of Agriculture ang pag-iinspeksyon sa mga port para hindi makapasok yung mga buhay na baka at kalabaw mula nga sa Russia, Libya at Thailand. Ito kasing lumpy skin disease ay isang viral infection na kapag tumama sa hayop ay posibleng magkaroon ng butlig at pamamaga yung kanilang balat at posible silang manghina at mamatay. Tanging kaling o pagpatay doon sa hayop yung prevention para
para hindi kumalat o di kaya naman ay vaccination. Angelique? Oo, spreadable lang ba ito ng mga live cattle? Hindi ba apektado yung mga frozen beef na ating ini-import din? Yes, Angelique, hindi apektado yung mga frozen meat na nakarating na dito sa ating bansa. Dahil yan naman ay napadala na rito bago pa pumutok yung outbreak doon sa mga nasabing lugar. Pero alam mo, Angelique, ang pinopromote ng Department of Agriculture ay locally produced na lamang ng mga karne, yung tangkilikin ng ating mga kababayan. Ibig syempre, yung mga inaangkat na mga karne. Angelique? Okay, maraming salamat, Clazel Pardilla.